Mitsuki was destroyed. The biggest waste in Boruto history. Mitsuki was supposed to become one of the strongest characters in Boruto, pero bakit parang naging background character na lang siya? Mula sa pinakamalupit na Sage Mode reveal, hanggang sa pagiging support character, ito na ba ang pinakamalaking nasayang na potential sa buong franchise? Akala natin si Mitsuki ang magiging pinakamisteryosong halimaw sa Boruto franchise, pero bakit parang iniwan na lang siya ng storya? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mula sa pagiging pinaka-hype na character sa Boruto, ay naging isa na lang support character si Mitsuki. Bakit hindi pinakita ang tunay niyang Sage Mode power? Bakit paulit-ulit lang ang abilities niya? At bakit parang mas mahalaga pa ang ibang characters kaysa sa kanya? Kasama rito ang Mitsuki Sage Mode Analysis. Boruto vs Mitsuki Breakdown. TBV, Mitsuki Disappointment. Shinki, You Missed Opportunity. Bakit sinayang si Mitsuki? Anime vs Manga Treatment. Future Possibilities ni Mitsuki. Hanggang saan pa kaya babagsak ang role ni Mitsuki sa storya, o may tinatago pa ba talaga siyang tunay na kapangyarihan? Kaya mga ka-anime, like, subscribe, share sa lahat ng Mitsuki fans. Tere mga ka-anime, simulan na natin. Alam nyo, sa totoo lang, isa si Mitsuki sa mga karakter na may pinakamataas na potential sa buong Boruto franchise. Hindi lang dahil malakas siya, kundi dahil kakaiba siya. Mysterious siya. Hindi mo alam kung hanggang saan talaga ang kaya niyang gawin. Noong unang beses nating makita ang Sage Mode niya, literal na nabaliw ang fandom. Kasi isipin mo, itong batang clone ni Orochimaru, kayang speed blitz mismo si Orochimaru, sa one-shot manga. Nakalusot pa siya sa barrier gamit lang ang chakra pressure niya. At doon pa lang, alam mo nang hindi normal ang batang ito. At dagdagan mo pa ng design. Bro, hanggang ngayon isa pa rin ang Mitsuki Sage Mode sa pinakaangas na transformation sa buong Naruto franchise. Yung aura, yung energy snakes, yung kulay, yung combat deadly presence niya, parang may halong divine at terrifying energy. Kaya naturally, sobrang taas ng expectations ng fans. Iniisip natin noon na si Mitsuki, ang magiging hidden monster ng Boruto generation. Yung tipong kapag ginamit niya na buong power niya, lahat mababaliw. Pero anong nangyari? Pinaghintay tayo. Paulit-ulit na pag-aabang sa mga magaganap. At noong finally gagamitin na niya laban kina Momoshiki at Kinshiki, bigla siyang pinigilan. Pero surprisingly, hindi nagalit ang fandom doon. Sa halip, lalo tayong na-hype. Kasi iniisip natin, ganun ba kalakas si Mitsuki? Bakit kailangang pigilan? At dahil Otsutsuki mismo ang nandon, pakiramdam natin noon, na baka may terrifying power si Mitsuki, na hindi pa natin nakikita. At doon nagsimula ang matinding glazing ng fandom para kay Mitsuki. Maraming theories ang lumabas noon. May koneksyon ba siya kay Toneri? May Otsutsuki DNA ba siya? May relation ba siya sa Ten Tails? May Divine Sage powers ba siya? At honestly, sobrang exciting noon. Pero habang tumatagal ang manga, doon nagsimulang magbago ang lahat. Dahil habang sina Boruto, Koaki, Naruto, Sasuke, Code, Delta, at mga cyborgs ang focus ng storya, si Mitsuki halos nawawala. Parang side character. Parang extra. At ang masakit doon, wala siyang sariling malaking moment. Kaya noong finally ginamit niya ulit ang Sage Mode laban kay Boruto, sobrang taas ulit ng expectations. Akala natin ito na. Ito na yung moment na magpapakita siya ng bagong abilities. New techniques, new hacks, new evolution. Pero anong nangyari? Snakes, more snakes, at mas maraming snakes. At pagkatapos, na-blitz siya ni Base Boruto. At doon talaga maraming fans ang napaisip. Kulang ba talaga si Mitsuki? Kasi isipin mo, pagod na si Boruto galing sa laban kay Koaki, at nanghihina pa siya. Pero nakakaiwas siya kay Mitsuki ng parang wala lang. At ang mas masakit, hindi man lang napuwersa si Boruto, na gumamit ng karma. Parang hindi siya threatened. At doon nagsimulang masira ang image ng Sage Mode ni Mitsuki. Dahil years tayong pinaasa na revolutionary power ito, tapos pagdating ng actual fight, parang ordinary mode lang. At syempre bilang fans, nag-copium tayo. Sinasabi natin, hindi pa mastered.
Nagpipigil lang. May hidden abilities pa. Pero dumating ang Two Blue Vortex. At doon talaga naging brutal. Kasi hindi lang basta natalo si Mitsuki. Na-humiliate siya. Literal na parang walang laban. Biniblitz siya ni Boruto sa lahat ng direksyon. Hindi siya makaland ng hit. Yung clones niya parang NPCs lang na one-shot agad. At ang pinakamasakit, minamaliit pa siya ni Boruto habang lumalaban sila. Parang sinasabi ni Boruto, kung hindi ako kayang tapatan ni Koaki, ikaw pa kaya. At sadly, tama siya. At doon mo marirealize na hindi na talaga tinitingnan ng manga si Mitsuki, bilang major threat, o major character. Parang support unit na lang siya. At ang pinaka-frustrating dito, walang growth. Same snakes, same underground attacks, same lightning, same fighting style, walang bagong concept, walang bagong hacks, walang evolution. Imagine mo si Kabuto, Snake Sage din, pero sobrang terrifying ng abilities niya noon. Inorganic reanimation, environment manipulation, sound genjutsu, cellular adaptation, literal monster. Pero si Mitsuki, snake spam. At iyon ang masakit. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil parang walang effort ang writer na gawing espesyal siya. At lalo itong naging obvious sa Sand Village arc. Kasi perfect sana yun para kay Mitsuki. May connection siya kay Shinki. May unfinished rivalry sila. At weakness ng Iron Sand ay lightning release, na specialty rin ni Mitsuki. Lahat nakaset up para mag-shine siya. Pero anong nangyari? Moment ni Shiroda. At hindi naman hate kay Shiroda iyon Kasi deserve din niya spotlight niya. Pero ang issue, si Shiroda may sariling narrative na kay Hidari. Si Mitsuki, wala. Ito na nga lang chance niya, na wala pa. At habang lumalaban sila kay Ryu, same pattern ulit. Snakes, rap, attack, repeat. Walang exciting, walang memorable, walang, oh my god Mitsuki is him. At habang sina Boruto, Shiroda, Koaki, at Demon ay may major moments, si Mitsuki nasa background lang. At honestly, doon mo mararamdaman na hindi na siya treated bilang main cast. Parang 10-10 treatment na. At sobrang sakit sabihin yan lalo na para sa long-time Mitsuki fans. Kasi maraming fans ang naniwala noon na siya ang magiging dark horse ng franchise. Yung tahimik pero pinakamalupit. Pero ngayon, parang nakalimutan na siya ng storya. At alam niyo kung bakit mahalaga pa rin ang anime kahit maraming may ayaw dito. Kasi doon, character si Mitsuki. May emotions siya, may journey siya, may identity crisis, may humanity. Yung Mitsuki Retrieval arc, napakaganda noon para sa character niya. Doon natin nakita na hindi lang siya clone. Hindi lang siya experiment. Isa siyang taong naghahanap ng sarili niyang purpose. At doon talaga gumana yung Sun and Moon dynamic nila ni Boruto. Pero sa manga, parang accessory lang siya ni Boruto. At iyon ang pinakamalaking disappointment. Kasi hindi kulang sa potential si Mitsuki. Kulang siya sa pagkakataon. At hanggang ngayon, umaasa pa rin ang fans na baka isang araw, may reveal pa. Baka may hidden evolution. Baka may tunay na sage power. Baka may Otsutsuki connection. Baka may final moment siyang magpapayanig sa fandom. Pero habang tumatagal, mas lumalakas ang pakiramdam na baka hindi na mangyari iyon. At honestly, iyon ang pinakamasakit na parte bilang fan ni Mitsuki. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam mong kaya sana niyang maging isa sa pinakamalupit na character sa buong franchise. Pero pinili ng storya na huwag siyang paangatin. At ngayon ang tanong, may pag-asa pa bang may salba si Mitsuki sa Two Blue Vortex, o tuluyan na talaga siyang naging pinakamalaking nasayang na potential sa Boruto history? At kayo, naniniwala pa ba kay Mitsuki, o tapos na talaga ang kanyang panahon? Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-share para mas marami pang anime fans ang makarinig ng katotohanan tungkol kay Mitsuki, at gaya ng lagi kong sinasabi. Hanggang saan pa kaya dadalhin ng Boruto ang pagkasayang sa kanyang karakter, at may tinatago pa ba talagang halimaw sa loob ni Mitsuki? Magkikita-kita tayo sa susunod na video. Kayo ba, naniniwala pa rin na may hidden power si Mitsuki? O tuluyan na siyang ginawang support character ng Boruto manga? Comment nyo sa baba. At huwag kalimutang i-like ang video, kung gusto nyong mabigyan ulit ng malaking moment, si Mitsuki.